O eto ngayon, pagbigyan natin si Shiro Kansaki, mga bossing. No, kasi may sinasabi supa na daw. Naawa ako dito kay Roque, no? Nakakaawa na, nakakainis na, nakakabwisit, no? Nawala na, gusto mo na din makulong, na gusto mo na ding maiuwi sa Pilipinas. Tingnan yung itsura. Stress na ho. Malayong malayo ho, mga kababayan, nung siya ang spokesperson ng dating Pangulong Duterte. O ngayon, sabi ni OG Rosa, akala ko si OG Diaz ang nagsalita dito. Sab Disturbing naman yung bunganga ni Roque. Itaas nga natin. O yan. Sabi ni Harry Roque, hindi ako pugante, which is yun yung ipinaglalaban niya. Dahil nga daw ho, mga kababayan, meron siyang hinahantay na asylum. No? At yung asylum na yon ay tatagal ho 1.5 taon. Base ho sa kanya, mga bossing. Sabi ko, pag etong asylum na hinihintay ni Roque, lumabas yung hatol sa kanya o yung sentensya sa kanya, malamang sa alamang po, iuuwi ito. No? Tapos ang kaligayahan ni Roque, mga kababayan. Bakit to? Kasi naman, alam mo natin, mga bossing, na kasinungalingan yung idinahilan niya doon sa kanyang asylum. Di ba? Na hindi po totoo yung idinahilan niya doon. Ang dahilan niya is ginigipit siya ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil daw po sa labis at sobra at todo-todong suporta niya kay dating Pangulong Duterte. Paano ho, mga kababayan, kung nakatutok din po ang Netherlands sa mga hearing sa Pilipinas? Paano po kung nakatutok ang Netherlands doon sa mga investigasyon po sa Pogo? Di wala na. Reject na ho, mare-reject na ang asylum ni Harry Roque. Di ho ba, mga kababayan? Kaya sabi ko, pagka natapos yung 1.5 taon, tapos ang maliligayang araw ni Roque, mga kababayan. Sabi ni Harry Roque, hindi ako pugante, ako ay bona fide asylum seeker. Asylum seeker ka if you are being persecuted, represented in your country of origin, if you are participating in activism with credible threat. Wala naman nung ganun si Roque. Pero isang beses mga kababayan, nang himok si Harry Roque na palabasin o lumabas daw ho, mga bossing, yung mga DDS na hindi naman ho pinakinggan itong mga hinayupak na DDS na ito. Alak ng tinapa. Napaos na ho, subo ni Lali. Kakasalita. No, napaos na po si Harry Roque, kakasalita po. Kakasigaw na lumabas yung mga DDS sa kalsada at magwelga at magrally. Hindi naman lumalabas. Naghihimo ko ng rebellion na nga eh. 'Di ba kaya ang sabi sa kanya ni Director Jaime Santiago, ewan ko ba kung anong kabaklaan itong pinagsisisigaw ni Roque. Kabalbalan na pinagsisisigaw ni Roque. Yun lang ho, mga kababayan. Wala na hong iba. No, ang mas alam ng mamamayang Pilipino yung hindi siya makapagpakita ng dokumento at hindi siya makapagpakita ng patunay na yung pera niya hindi galing sa Pogo. Yun. Kaya nga po na-contempt yan di ba? Kasama yung asawa niya, kaya na-contempt sa Kongreso. At isa pa hong kaso, mga bossing, human trafficking. Kaya di nagtatago itong si Harry Roque, mga kababayan. Naniniwala ako, kung walang human trafficking na kaso si Roque, at tapos nagpalit po yung 19th to 20th Congress, malamang ho, umuwi na ng Pilipinas to. Bakit to? Kasi tinanggal na yung contempt sa kanya doon sa Congress kaso wala, hindi pwede. Kailangan niyang manatili doon sa Netherlands. Bakit to, mga kababayan? Kasi pag umuwi ng Pilipinas, arestado to. Kulong ito, mga bossing. Matuturbo ang wetpacks. Hindi mapapakaliho ito, mga kababayan. At least na-enjoy niya. 'Di ba? Kumabig kanan, kung pogi yung nasa kanan, alam nyo naman
sa ano, sa selda ho, magkakasama ho 'yan, matutulog, 'di ba? Oh, kumabig sa kanan 'no, si pogi, nung nasa ano, nasa kaliwa. Kumabig sa kaliwa, oh, pogi yung nasa kanan. Ma-e-enjoy niya. Ayan oh, sinasabi, ang kaso mo, Hari, ay human trafficking. Walang nangyayaring persecution. Documented, substantiated, court, acknowledge at warrant back. Yang kaso mo. Kumpletos recados ho, mga kababayan. Tsaka yung sasabihin ho, na walang ano, katotohanan, na siya ay sabog ang flowers niya. Sorry. Hindi yun ang ibig natin sabihin. Ito naman si Peter Pan, biglang nagko-comment eh. No? At kung sasabihin ho ni Roque, mga kababayan, na siya ay hindi konektado sa Pogo, dapat patunayan niya. Kasi meron akong tatlong alam kung bakit sabit siya dyan at kung bakit inililink siya doon sa Pogo. Unang-una nga, yung mga bank accounts nila, doon nakita sa loob ng Pogo. Isunod mo na ho dyan, mga bossing, mga dokumento nila ni A.R. de la Serna. Kaya nga doon ho lumabas, mga kababayan eh, yung sinasabing travel companion eh. O di ba? Magtuturukan daw. Hindi, joke lang. Lalabas, mag-travel companion, eh may sakit daw si Roque, tapos ang pinili na makakasama at baka magtuturok nung ano ba yun? Yung injection sa kanya para sa kanyang diabetes si A.R. de la Serna. At pangatlo ho, yung Chino na nahuli doon mismo sa bahay ng ano ba, PH2. Oh, na ang sinasabi ni Roque eh hindi siya ang nakapangalan. Hindi nga naman talaga ho nakapangalan sa kanya. Nakapangalan sa PH2 pero ang nasa loob po ng korporasyon na yon eh si Harry Roque din. Oh, salamat po Ma'am Princess. Insulin para doon sa diabetes ni Roque. Kaya ho ito mga bossing, si Roque, na paubos na ho ng paubos ang maliligayang araw nito mga kababayan. Bakit ho? Pag hinatulan na ho ito mga boss chief amo sir, hindi naman po mga bobo yung mga hahatol dyan. Hindi naman po yan mga yan magbabase lang po sa kwento ni Roque. Magre-research, alamin po nila hong lahat yan mga kababayan kung totoo ba yung sinasabi ni Roque. At malalaman nila, kaya ka pala wanted sa Pilipinas at kaya ka pala hinahagilap sa Pilipinas ay dahil sa kaso mong human trafficking. Dahil sa pagkakasangkot mo sa Pogo. Di ba? May ilang taon na o merong ilang buwan na simula nung naaresto ang dating Pangulong Duterte, March 11. March, April, May, June. Ulit. March, di ba? April, May, June, July, August, 6 na buwan. Mag-a-6 na buwan sa 11 kung kailanman nag si Roque, nag-file ng kanyang asylum, mga kababayan. Oh. Yari. 6 na buwan, may isang taon na lang. Mga kababayan, bago masintensyahan, baka mapaaga pa ho yan. Malaman nila lahat ng katotohanan. Di ba, Ma'am Chris Rose, Delia Rosario, at Joel ng Ceresa Force?